Hi guys, welcome to this channel. It's a general reading for Libra. Cold, unemotional. Naglalagay ka ng healthy boundary. You're so courageous and strong. Na-remind mo na maglagay ng healthy boundary. So, nakapaglagay ka ngayon ng healthy boundary. Meron kang healthy boundary. Maybe you cut off people na abuser o mga gustong mag-intrude sa iyong buhay. No? Yung mga gustong mag-control sa buhay mo, yung gustong mag-manipulate sa iyo, you cut off or naglalagay ka ng healthy boundary. Meron kang boundary. No? Na hindi sila makapang-intrude, hindi sila makapang-manipulate sa'yo sa buhay mo, hindi sila makapang-nialam sa buhay mo, hindi sila makapang-control ng isipan mo. Kasi may mga tao na feeling powerful, o kung ano mang nilalang, feeling powerful na pati yung buhay ng iba, isip ng iba gusto nilang kontrolin. Lalo na yung magmagawa ng witchcraft spells. They think they're powerful, pero after life, sila din na magdurusa sa impyerno dahil sa mga ginagawa na ng deceit, evil, demonic. Yan. Masama ba? Sabihin ko yung kung ano yung nakasulat sa Bible? Hindi masama yan dahil yan ay katotohanan. Nasa Bible yan. Yan talaga ang parusa ng God sa mga gumagawa ng demonic evil. May self-love ka, may self-worth. Embody mo energy right now. So see, clear yung iyong aura. Sharp and clear yung mind mo. Source. Matalino ka, intellectual, logical, no? And bright yung mind mo eh. So, you're pure also. Kasi puti naman to. And yung third eye mo, yung maabot ng third eye mo, abot hanggang labas ng mundo. Abot hanggang universe. Ganon kalawak ang scope ng iyong perception, third eye, and you have a perception. Ano yung perception? Madalang lang may ganyan sa mga tao. Unlike sa mga anghel ay lahat yan may perception. Pero sa mga tao, madalang lang may perception. Kasi hindi yan siya common sa mga tao, perception. Malakas ang pakiramdam niyan. May extraordinary senses ka. And of course, pag may perception ka, bukas na yung third eye niyan. Isa yan sa magagamit mo para makita mo, no? Yung mga hindi nakikita ng mata ng tao. Yun ang makakita yung third eye. Like entity. Like kahit ayaw pa mapakita ng mga elementals. Kung gamitin mo ang third eye mo, kung bukas ang third eye mo, makikita mo yun sila. Ay entity. Spirits o demon. Makita mo yan. So, yan ang totoong third eye. Pero yung nagpapakita sa kanila yung mga elementals, sadyang nagpapakita yan sa kanila elementals. O kaya kung nakikita nila yung mga demonyo, sadyang nagpapakita yan sa kanila, tinatakot siguro sila ng demonyo. Yung mata nila nakakita. Yung third eye kasi, pag ginagamit yan, close mata para maliwanag yung makikita ng third eye. Diyan mo makikita yung tunay na mga entities. Kahit ayaw na naman pakita sa'yo, kung bukas ang third eye, makikita mo yan. Yung gamit na yung third eye, hindi yung dalawang mata mo. So, lady, you're respected, or parang graceful ka, like a lady, no, babae, lalaki. Parang noble, ganyan. And you love birds.
Gusto mo sa places na mayroong mga birds, ibon, like sa mapuno na lugar, may batis, mga ganun ba. Maliwalas na lugar, gusto mo yun sa places na natural. It's a place na peaceful, komportable ka sa mga ganung places. You feel healed, rejuvenated, pag nasa ganyan kang place. Paparating sa'yo na tulong. Itong nag-iisip na babae, yan ang paparating sa'yo na bala ka niyang tulungan. Ano naisip niyang tulong sa'yo? Sinabihan to ni Archangel Gabriel and Archangel Michael para makaalis ka, makalayo ka. Para makalayo ka na kung saan ka nakulong, kung saan ka maybe sa situation mo or place. Para makalayo ka na. Meron, parang ginagabayan to ng nakakaintindi to ng guide ng mga messages from naka-interpret siya ng mga messages o talagang pinapakita lang talaga sa vision niya siguro ng mga anghel, no? Merong mensahe kasi sa kanya o maaaring sa isip niya, diretso sa isipan niya na ginaguide siya, binibigyan siya ng mensahe ng mga anghel like Archangel Gabriel, Archangel Michael na tulungan ka, yan ang darating na tulong sa'yo kaya nag-iisip siya ang tulungan ka o hindi o gano'n kasi nag-iisip pa so nag-iisip siya tulungan ka nang sa gano'n ay makalayo ka na, no? Makalayo ka saan? Sa kasinungalingan, joke lang. Makalayo ka sa kung saan ka, ano ba yun, makalayo ka saan? Sa bahay o lugar na may mga namimiste dyan, no? May sumisimbolo rin ng piste yan. So, maraming pinipiste yung kabayan dyan. O yung bahay mo, o may mga piste dyan. O kinukuha nila yung sayo, kinakain nila yung sayo, inaagaw nila yung sayo. Yung mga ganun, kahit tao, may piste na tao. Nangunguha ng hindi sa kanila. Gusto nila agawin yun, yung mga greedy guys, no? Iba-ibang klase ng piste. O may daga na piste. Di ba piste yung daga? Yan ang simbolo ng piste na may mistake. Kaya ng nangangat-ngat ng damit. O di ba? Nangangain ng palay. Pero okay lang yung pagkain yung kinakain niya eh. Parang share mo na lang din yun, di ba? Awawa naman. Madami naman. Bigyan na lang. O di ba? At nabubuhay din yan sila. Pero kilala yung mga daga na piste. Kasi bakit? Namimiste sila ng mga palay. Namimiste sila ng damit. Di ba nangangat-ngat ng damit yan? Tapos, ano pa? Minsan nangangagat yan siya. Sa mga squatter. Sa lugar ng squatter. Mayroong mga nakagat ng daga eh. Nabalita ngayon eh. Bata nga eh, kinain yung ulo ng daga. Kudiri. Pinabayaan siguro ng magulang. Kaya ako basta-basta mag-anak kasi alam ko hindi ko pa kayang maintindihan I'm not yet stable financially talaga. Talaga yung may provide mo kasi yung pangailangan na maging anak mo, ready ka na talaga sa lahat-lahat bago magkaanak. So, ayaw kasing danasin ng anak ko, maging anak ko. Yung, alam yung hirap at parang hindi okay naman yung pagpalaki sa akin pero ayaw kasi na mahirapan siya sa buhay. Yung ganun. Kaya ako nag-iisip muna bago mag-anak. Pag ako stable na financially, tsaka na ako mag-decide mag-anak. Ganun. Kasi, alam niyo naman, at madami na atake sa akin na kampo ng kadiliman. May witches, may wizard. Meron pa aswang, pag doon ako sa taas yun. Yan yung mga kampo ng kadiliman yan. Pati aswang. Natake ko na aswang doon. Gusto ko aswangin. Yun nga lang, nakikita ko kasi sila kahit tulog ako eh. Meron dalawang lalaki. Basta kasi sa kampo nga ng kadiliman, demonyo na yun sila eh. Yung mga ganyan. O, ganun din yung mga mangkukulam, witches, wizard, demonyo na yun sila. I think hindi na sila masabing tao pa eh. Kasi kampo na nga ng kadiliman, guys. Tama ba? Demonyo na yung mga mangkukulam. Hindi na sila tao. Tama ba? I want to know. Demonyo na nga sila. Di ba kahit sa
Bible. Sinusumpa pa nga ng ganyan eh. Tapon na sila ng ganyan sa impyerno eh. Ganun yung aswang. Pero sa mga aswang ko na yanggaw lang. Hindi naman sila sadya. Na ayaw naman nila. Magpatanggal guys. No? Magpatanggal sila ng pag-aswang eh. Sino ba gusto mag-aswang? Iba gustong-gusto nila aswang sila. Mangain sila ng kapwa nila tao. Magpatanggal may mamang kagamot. Nakalimutan ko na kasi yung kung meron ha. Kung meron kasi meron niya nabibiktima niyanggaw sila. Yung iba nga kahit mamatay pa sila sa doktor sila papatanggal ng ibon eh. Kasi may na kwento doon sabi na basta ganun. Niyanggaw siya sa Mindanao. Kasi doon sa amin may mga kamag-anak talaga yung mga paramihan sa Iloilo doon sa Mindanao. No? Agaya sa amin may mga kamag-anak din kami doon. Pero hindi namin kamag-anak yun. Kwento lang yun. Malayo na yun yung nayanggaw siya. Hindi namin kamag-anak yun. Na talagang napatanggal siya sa doktor kahit mamatay siya. Namatay siya pero natanggal yung ibon sa tiyan niya guys. Merong manggagamot na hindi mo kailangan mamatay para matanggal yung ibon na yan. Okay, yung maluwa mo yung yung bato. Merong mga manggagamot sa Ghost Hunter. Yung kay Ghost Hunter, nagtatanggal sila. Nanonood ako niya minsan guys. So, ganun. Nagtatanggal yan sila ng mga ganun. So, madaming makatulong. Ganap lang kayo magpabayaan sa sarili nyo. Kung meron man sa inyo. Okay? Kasi, kaysa maging kampon kayo ng kadiliman. Yung pagiging magkukulam naman, which is our choice ng tao yan. So, sa gusto na magbago, malaya naman sila. Choice na nila yan. Magbago sila hindi. At alam naman na nila yung parusa ng God sa mga ganyan ng gawain. Impyerno, ang kaluluwa. At hindi yan nagawa-gawa. Sa Bible yan, yung hardening ng ganyan. At Jesus Christ, hindi yan sila tutulungan Jesus Christ na masave. At ganyan ang kanilang gawain. Pag magbago siguro sila ay yun, na ayaw nila nung ganun sila, magsisi, tapos ayaw na nilang gumawa ng mga evil. Talaga alam nyo nung nag-i-right through sila ay pagkakataon pa yan na masave. Wala mo. Basta taos puso, hindi lang taos puso. Wala yung totally nagbago, naging mabuting tao na talaga. Mga ganun. So, may nag-iisip na tulungan ka, makalayo ka sa maybe sa place, makalayo ka saan or clarification dito sa gentleman na to. Yung merong sa'yo, meron siguro ng kagusto na ayaw mo naman, or ano ba itong gentleman na ito? Ano yan siya? Covetous yan siya sa'yo. Upright, no? And reverse. For clarification, yung gentleman yan. Hindi to stagnant. Nakarecover to from stagnancy. Hindi din siya guarded. Teka. Ano yung gentleman na yan? Anong ginagawa sa'yo? At gusto kang tulungan para makalayo? More clarification with the Six of Pentacles. Pinapatingga ka niya para hindi magkaroon ng equal give and take sa inyo ng person mo, para hindi makapag-invest sa yung person mo, o para hindi ka makapag-invest sa person mo, o para hindi ka maging giving, or para hindi ka maging generous. Gusto ko niyang patinggahin. Paliman doon sa nabanggit ko.
para hindi magkaroon equal give and take sa yung person mo. Siya yung nagpapatingga sa'yo. So, maaaring, ano ito, nagkakagusto na, ano yun siya, nagkakagusto na tao. Tao. Hindi siya tao. Nagkakagusto sa'yo na impacto. Nagkakagusto sa'yo na elemento. Elemento siya, guys. Ano yan siya na elemento? Encanto. Nagkakagusto na encanto. Kawitos pa naman yung mga maganda nga yan, tulungan. No? Tulungan ang kapwa na biktima. Huwag maging selfish. And you know, yung mga ganyan na tao, laro mabuti ang gawain, umiwas sa paggawa ng masama, hindi deceitful, hindi scheming, hindi evildoer, hindi witch, hindi wizard, at tumutulong pa sa mga biktima, at sa mga kawawa, tao man o hayop, hindi natulungan. Yan ang mga nasasave. Ang kaluluwa. Eternal na mabubuhay at mamuhay ng masaya kasama si Jesus Christ, sa bagong karya ni Jesus Christ. Yan ang mga nasasave. Ano yan? Sinungaling ba yan? Hindi sinungaling yan. Hindi ka sinungalingan yan. Nasa Bible yan. Hindi man lahat ay nasa Bible. Basta yan naman talaga eh. Yan naman talaga ang totoo eh. Para sa mga baluktot, manipulation na yan. Pinapaikot ko daw yung mga tao. Paikot ba yan? Ako may pinalabas na sinungaling ba? Grabe. Sila yung mahilig magsinungaling. Ako pala yung sinungaling. Wow. Ako pala yung napapaikot. Wow. Ang galing-galing. Magsinungaling. Ang baliktad pala. So, ayan guys. Stork. Queen of Diamonds. Kasi bakit? Nagko-comment yan dyan. Tuwa-tuwa pa sa pinagagawa niyang witchcraft sa akin. May pa yes pa siya. Yes, sabi niya. Tapos may iba pa siyang comment na, kala niya hindi siya may impyerno. Forever hatol sa kanya ng God sa impyerno. Oo, buhay pa yun. Buhay pa. Mas matay yung impyerno yan. Magkukulang. Wala taas comment niya. Witch. Gitira. Buti sana ako naging proud sa pagtulong niya sa kapwa niya, sa mga ginawa niya kabutihan. No? Pero sa kahangalan niya, sa paging crook niya, sa demonyohan niya, sa kabaliwan niya, doon pa siya proud. Proud siya, may impyerno siya. Eternal na pagdurusan niya sa impyerno. Hindi lang kaya nabuti niya doon. Pagdurusa na walang katapusan, abuti niya doon. Matinding suffering doon. Stork, Queen of Hearts. Porque kasi may alam sa witchcraft, may habang sa witchcraft nila. Gusto mong challenge sa mga servants of God. Like me. Musta yung iba sa kanila? Darusa na si Pierre. Susunod sila. So, Stork, Queen of Diamonds. Nang sa gano'n, malaya ka lang makaalis, makalipad. Parang ibon na to. Maging malaya ka na makaalis dyan sa engkanto na yan. Engkantito. Engkantita. Matupad na din ang wish mo, yung gustong-gusto mo. Ayan, na makasama siguro yung tao mahal mo. No? At hindi ka na kukulong ng engkanto at hindi ka na restricted ng engkanto, hindi ka na napipigilan ng engkanto na mamuhay ng gusto mong buhay, ng wish mong buhay.
mountain. You will live in a mountain. In a place na parang may mountain dyan. Sa lalim ng bundok. Or palagi kayo mamasyal sa bundok. Ganun. Ano pa? Stars. Pwede sisikat ka. Pwede din sumisimbolo ang mountain na ano. A pinnacle of success. Maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Matataas. Pinakamataas na pangarap mo sa buhay. Pwede sisikat ka. Maging popular. Pasensya na sa boses ko, guys. At ganyan. Dahil busy palagi bunganga ko. Busy eh. Yan ang nagtatrabaho, bunganga ako. Pagkakantaan ko pa ako. Kakanta pa ako. Oh. So, ayan. Kung maging positive na yung buhay mo, maging positive ka na and inspired in life. Ano kalin man doon sa marabanggit ko. And ano ba yung babae na yan? Another thinking woman na nag-iisip na tulungan ka? Ano yan siya? Babae siya, guys. Matulungin yan. Maring isa yan sa servant of God. Yan yung mga tao na, kasi inaano siya ng angel na tulungan ka. Ng angel. Lalo na si Archangel Gabriel at Archangel Michael. Si Archangel Gabriel ay messenger of God yan. So, ano yan siya? Ano siyang klase ng babae yan? Man holding a heart. Yin and yang. Yan yung babae na mag-unite sa inyo. Babae siya, no? Pero yan ang tutulong, siguro yan, tutulong, yan ang makakatulong sa inyo ni person mo. Pwedeng ganun, na para ma-unite yung dalawa. Or else, yan yung, pwede din yan ang person mo. Kung hindi man siya babae, kung kunwari lalaki ka, edi ano yun. Pero kung kunwari ay babae ka, edi sabihin natin lalaki siya, no? Pwede siya yung may hawak ng puso na ibibigay niya sa'yo. Or else siya ang tutulong sa inyo ng person mo na tao para ma-unite kayo. Yan. Yan siya yung klase ng babae. No? Kasi ito na may collective eh. Reading for all signs eh. Paramihan to, guys. Babae o lalaki, bahala kayo. Kung babae ka nanood o lalaki. Basta makaresolute sa inyo. Good? Bakit kanya tutulungan? Isip yung babae na yan, tulungan ka. Ano yung the thinking mo, babae o lalaki man. Wala na kasi general reading naman to for all signs. Kasi merong nakatakda sa'yo. Nakatakdang oras. Yan ay isa God yan siya, sa side ng God. Alam niya may nakatakda sa'yo. Parang servant yan siya ng God. Isa yan sa servant ng God. Nagsiserve sa God. Yan. Isa yan sa nagsiserve ng God. Tunay na servant ng God. Kaya na yun, kapag communicate sa kanya, may mga messages sa kanya yung mga anghel. Oo, di ba? Yun ang pag-servant ng God. Ano, mabuting tao yan siya. No doubt, masave yan. At ginagawa niya yung kanyang mga mission. Parang prophet siguro yan. Basta ay servant of God. Sumusunod siya. Parang yan ang ginagamit ng God sa kanyang mga purpose din. Yan ang mga servant of God. Babae. Or dahil mayroong nakatakdang oras sa'yo. Nakaset to. Ikaw ang totoong. Siguro hindi lang naman isa. Marami naman siguro may nakaset, may nakatakda. Pero, ikaw ang isa, no? Sa may nakatakda sa'yo, no? Kasi iba-iba naman yung nakatakda sa tao, eh, no?
Meron pang iba-iba yan. No? Yung nakatakda, kunwari ay yung gagampanan niya, yung sa Revelation, ano yung kanyang gagawin, kung ano yung nakasulat sa Revelation, mga ganun ba, na itinakda na siyang gaganap nun, kung ano yung nasa Revelation. So yan, paano man itong nakatakda sa iyo. Ikaw ang totoong nakatakda sa kung ano yung nakatakda sa iyo. Yan. Itinakda. Hindi yan siya kagaya lang sa Encantadia na itinakda na sa elemental sa. Hindi. God mismo ang nagtakda niya, okay? God. Kaya mga anghel ang gabay dyan, oh. Mga anghel ang nagbibigay ng mensahe sa babae na iyan o sa the thinking woman. Upright ba yan? In verse. So, what's with the Four of Cups and the Four of Coins pala in reverse? Merong emosyonal dahil yung kinikip niya, mari siya to. No? Na-lose niya. Kung maging emotional, ano ba yung Encanto? Hindi. Merong emotional dahil kung kinikip niya, na-release niya, na-let go niya, nabitawan niya, or nasay. Dahil na-let go mo siya, kaya kung na-release mo siya sa buhay mo, hindi mo na siya kinip, kaya emotional siya. Person mo? Baka siya yan. Person mo to. Emotional siya eh. Mas lalong in love. Sabihin natin, mas lalo siya na in love sa'yo. O na deeply in love. Hindi. Ano yan, na deeply in love siya sa'yo. Yun, na deeply in love siya sa'yo. At emotional. Kasi King of Cups. In love. Parang na emotionally attached. Yeah, basta na deeply in love siya sa'yo. Dahil hindi mo na siya kinip. Pag mahal ka talaga ng tao, kahit bitawan mo pa yan, mas lalo ka niyang mahalin. Mamahalin ka niya. Mahal ka pa rin. Bitawan ka. Kahit bitawan mo pa siya. Hindi mo naman kailangan pagpilitan ang sarili mo. Hindi mo kailangan gayuma. Hindi mo kailangan gumawa ng scheme and deceit para mahalin ka ng isang tao. Kasi kung yan yung gawan, yan talaga ang tunay na magmamahal sa'yo kahit wala ka pang gagawin pagsamahin na kayo ng God. Yung mga nagayuma, bag na yung mas-masa niya, babalik na din sa normal nilang wisyo ng utak nila. Yung manang gagayuma, wawa. Bakit? May parusahan ka dyan, witchcraft yan eh. Kaya habang maaga ay magbago. Saan mga gusto magbago? Kasi yan ay may parusa, witchcraft yan eh. Isa yan sa witchcraft. Hindi lang talaga kaya ng kulam yan, barang. Pero yan ay witchcraft din yan. Oo, nanginayang to. Kung ma-miss yung opportunity with you or maaari kung na-lose ka na niya sa buhay niya, yes. Dahil hindi ka na din, hindi mo na siya kinikip eh. Nilet go mo na siya, nirelease sa buhay mo. Nanginayang siya. Na deeply in love siya sa'yo. Ano ba ito na hinayang na ito? Yung tao pa rin ba? Hindi. Yan ay nag-grief ito. Encanto ba ito nag-grief? Let's see. Encanto. Encanto daw ito nag-grief, guys. Kasi ano yun, natatakot siya mawala ka sa kanya. Hindi. Dahil lumalayo ka sa kanya.
O, di ba? Kasi Clara may Eight of Cups. Kasi lumalayo ka sa kanya. Ito, inkanto na ito. Madaming nag-gusto ng inkanto Yan yung mga balakid minsan sa love life ng iba. Pag may gusto sila ng inkanto, yung person nila gusto ng inkanto. Ganyan siya, guys. Minsan yan ang mga humahal lang pipigil Nagkakagusto kasi yan sila sa tao. Pero ang tingin ko, may kanto na yan. Hindi yan sila fallen angels. Bakit? Ang mga fallen angels, lahat ng fallen angels, may mapakpak yan. Basta angel, basta galaxy lahat, may mapakpak yan siya. May pakpak yan, yung fallen angels. May kanto, walang pakpakan. Basta ng pakpak. Yung mga dwarf, duwende, yung kanto, lambana lang may pakpak. Pero yung pakpak pa na lambana ay parang nasa dragonfly, di ba? O parang butterfly. Ganun. Hindi sila yung kagaya ng mga anghel. O kaya fallen angel. Basta magkaiba talaga Tsaka, madaming pinagkakaiba kung pag-isip kung ano lang, kung obserbahan mo baka yan ay creation na talaga din ng God yan, no? Nagtitira dito sa ilalim ng lupa bago pa ilagay ng mga tao. Yung mga inkanto na yan, mga spirits sa nature, yun ang hinala ko dyan. Kasi wala silang pakpak gaya ng inkanto, hindi naman sila lumilipad, wala silang pakpak. Yung mga tikbalang, mga liminto yan, hindi naman sila lumilipad wala silang pakpak. Hindi sila kagaya ng anghel na may pakpak. Hindi sila kagaya ng mga fallen angel na may pakpak. Dahil tumatalikod ka, matapang ka, color red, matapang ka na tumalikod sa kanya, na makaalis sa kanya, tumalikod sa kanya. Kaya, niiyak, nag-grief ang inkanto. Kaya, nire-restrict ka niya. Yun. Kaya, nire-restrict ka niya, pinipigilan ka niya. Kinokontrol ka. Pati yung isip ko niya, minamanipula niya. Basta nare-restrict ka niya. Ayaw niya mawala ka. Ang tuluyan siguro sa kanya. Basta ganun. Ba't ipilit kasi yung sarili kung ayaw? Diba? Ba't na ipilit? Ba't na ipilit? Nasasaktan din siya. Siya din na umiyak. Kasi ipilit Madami namang pwedeng magkagusto sa kanya. Ba't yung ayaw sa kanya? Restrict ka pa. Ba't kasi yung ayaw sa kanya, yun ang gusto niya. Pinipilit pa niya talaga na yung sarili niya. Restrict ka pa. Kontrolin ka pa. Puli niya pa isip mo. Restrict para wala kang kalihaan Di ba naawa sa'yo yung kanto na yan? Na wala kang kalayaan dahil sa pang-restrict niya sa'yo. Ay, pati ito yung pinakano ko. Naawa naman. Umiral yung selfishness niya, greediness. Yung iba guys, nagkakaanak sa inkanto pero mga good looking anak nila. Ay, let's see. Papasok sa buhay mo. Letter. Yan ang papasok sa buhay mo. Ibig sabihin, may ma-receive kang letter.
Email, letter, any letter. Letter. Bakit? Anong letter yan? Anong klaseng letter yan? Related sa tower. Sa ending, or pwede yung tower na ito ay parang, ano yung tower na yun? Pwede doon kayo magpakasal sa tower na yan. Doon kayo may mapuno sa tower na yan. Doon kayo bubuo ng pamilya ninyo. A tree. No? Tree. Doon kayo titira. Pwede din. May mapuno doon sa tower na yan. Sa paligid ng tower na yan. So, it's a place. No? Yung tower na yan. Na alokin ka na doon ka manirahan sa lugar na may tower o pwede sa tower yeah. Doon ka manirahan, alokin ka na, ayun ang message sa'yo, alokin ka na doon ka manirahan sa lugar na may tower. Kahit sa alaman may tower talaga eh, di ba? Kahit yung sa site to, kahit sa lugar may tower. Gusto niya yung ano pa, hindi naman tower yung windmill eh. Building na tower. Dami tower. Baka sa Eiffel Tower yan. Alokin ka. Nandun ka titira sa lugar na may tower at mapuno. May puno siguro yung tower doon. Sa paligid ng tower na may mga puno. Ganun. Yan. Ano may tower na yan? Pasyala. Na maraming tao. So yes. Clarify ko lang kasi. Palang pa yun. So yes, pasyala na maraming tao yung tower na yan. So parang tower talaga like Eiffel Tower. Ano ba mga tower? Hindi ako familiar sa ibang tower ha. Yan ang alam ko yung sikat eh. Eiffel Tower eh. Pero madaming tower. Pwedeng building na tower. Madami naman na mamasyal sa ganun. Building ah. Yayaman eh. O doon ka titira sa building. Lang ah. Oh, yeah. Bakit? Tutulungan ka niya. Ba't yayain ka niya doon ka titira sa tower na yun? Ano gusto niya sa'yo? Wali mo. Sa'yo. You're passionate, positive. Actually, may mga na-transform sa'yo. Bago sa'yo. Tapos ang self-esteem mo kasi may butterfly dito. Colorful yung personality mo. Bold and daring. Confident. Courageous. Patating sa iyong mga goals. Goal-driven niya. Passionate. Full of desire. And ano pa? Isa lang. Kumapit lang isa. Yan talaga passionate ka eh. Parang strong yung emotion mo. You're so passionate and powerful yung emotion mo. And you're respected. Nakita niyo ito. And may authority. You're powerful, strong. Yung personality mo. Stable. May pentacle dito eh. Pwede stable yung emotion mo. Or maybe you have a great mission as well, no? Para to create balance in this world kasi yung nakaganyan yung sword eh, nakahawakan yung sword eh. You have the authority, power, and passion and strong emotion. Authority talaga and power.
na, ano yan? To create balance in this world. Baka ganun. Yeah. Kasi kailangan ng balance dito sa mundo ito. Hindi ibig sabihin na kailangan may evil or good. Yeah. Kasi may mga masasama nga wala disin. So para ikaw yung maging way through you, may authority ka para tapnain yan. Para mahinto, matigil o hatulan sila or else ay kung hindi man hatulan ay may mission ka para mabanish yan. Kasi binabanish naman talaga ng ganyan masasama eh. Pwede yung mga fallen angel, mga kampo na nakadiliman. Okay, para magbago sila yung mga tao. Yung fallen angel lang, magbabago yan. Pwede naman, pwede through that. Okay? So, yan. Kasi yung mga fallen angel, hanga sa hanga na yan, guys. So, paano bago yan? Ang ganda-ganda naman ng buhay na rin sa langit eh. Pag-rebelde pa. Gusto nila mag-rule. Gusto nila sarili nilang karian. Eh, doon naman sila nilaglag sa impyerno. Doon ang karian nila. Maapoy-apoy. Wait lang. And, paman. Kaya magbago yung mabuting tao hanggat hindi pa uli ang lahat. Hanggat hindi pa naharap sa judgment. Maging obedience to God. So, hindi sa akin na, kundi sa God. Wala akong sinabi na mag-i-obedient sa akin, kundi sa God. Isa lang yung God. Masabihin niya, feeling niya God siya. Lalo na iba na makatwiran, no? Lalo na iba na yung defensive. Ako yung servant lang ng God niya. Isa sa servant ng God. Okay. So, yan. So, yan siya. Iyak yung kanto ayaw ko bitawan ayaw ko pakawalan ang gusto niya padusahin ka dahil wala akong kalayaan sa kanya, walang freedom sa kanya, i-restrict ka man niya. Ay nako, ano ang offer pa, message letter. Ano ba napapaloob sa letter na itong mag-send siya ng letter? Paparating daw siya, magtatagumpay siya, magsasucceed siya, matapang siya na mag-take na action. Yan. Ilalayo ka niya. Kompleto na daw yung tools niya para ilayo ka. Para kunin ka, dalawahin dito. Kukunin ka, dadalhin ka sa lugar na may tower. Gagawa niya na daw yan, tatagumpay siya. So yan, ito na lamang for collection. Ready guys!